Ang ina at mga kapatid ni Jesus. No? Ito po ating ebanghelyo ngayon, sinasabi nila na si Jesus ay may kapatid. No? Bahagi ho. No? Sabi nga ho natin ay kasi binanggit dito na nariyan yung iyong ina at mga kapatid. Ano? Sa wikang Aramaiko, kung tutuusin, ay Hebreo. Aramaic is a dialect ng Hebreo. No? Katulad po halimbawa, Tagalog is a dialect of Filipino. No? Bisaya is a dialect of Filipino. No? Aramaic is a dialect of Hebreo. No? So bahagi ho na kung saan ay makikita ho natin alin na wala ho, no? Wala hong term na ginagamit yung one word na salitang kapatid, no? Kasi yung term na ginagamit to na nasa banal na kasulatan, yung original na yan din, kapag sinabi mong kapatid, pwede yung pinsan, pwedeng kamag-anak, no? So, yun ay isang salita na pwedeng sumakop sa lahat. Kaya akala ng iba natin mga kapatid na hindi Katoliko, no? May kapatid si Jesus. No? Pero bahagi ho na kung saan ay ipinapahayag sa Ebanghelyo natin na ang ina at mga kapatid ni Jesus ay higit sa lahat yung spiritual. Hindi lamang yung physical. Bagaman si Maria ay maliwanag na siya rin ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi lamang gawa ng dugo. No? Kaya masabi natin ina at mga kapatid. Ito'y gawa ng pamantayan. At sa term na ginamit ni Jesus, nakikinig at sumusunod sa aking salita. No? Yun ang ina at mga kapatid ni Jesus. At tayo, no? Sabi nga natin, tayo naging kapatid ni Jesus. Kuminsan kasi yung mga bata, tinuturo na si Papa Jesus. No? Well, yun po ay kung tusin natin theologically wrong. No? Kasi yung ating Papa ay hindi si Jesus. Si Yahweh ang ating Papa. Ano? Si Jesus Si Jesus ay kapatid natin. Ano? Kaya sana bata pa lamang ituro na alin. No? Kaya ang tawag natin na Big Brother. Kung ituturing natin sa Jesus ay Big Brother, kapatid na nakatatanda. Kahit na kuntusin yung Santo Niño, kapatid na nakatatanda, kuya. No? Yun ang kututusin natin ang tawag talaga dapat natin kay Jesus, hindi Papa. No? Kasi yun ay tumutukoy sa Diyos Ama, si Yahweh. Pero yun yung hamon ay pinapamanig ko sa atin ng Poong May Kapal sa Ebanghelyo ng ating napakinggan na alin na sumusunod at nakikinig at sumusunod sa paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pamanong pamaraan, kaya unang mahalaga na makita natin ni alin ay makinig. Ano ba yung pinag-uutos? Pwedeng sabihin natin, tayo mga kapatid ni Jesus. Tayo ay mga ina ni Jesus. Bahagi tayo ay kamag-anak ni Jesus. Pero sabi nga natin, may napakinggan ba tayo? At sinusunod ba natin? Yun ang mahalagang maging pamantayan ng ating pagkilos. Kaya napakahalaga rin yung yung patuloy na pag-aaral ng ating pananampalataya. Kasi madali natin sabihin natin, sabi nga natin dito yung affiliation. No?
tayo mga anak ng Diyos. Ano? Paano tayo maging anak ng Diyos? Hindi naman tayo nasunod. Paano tayo hindi sumusunod? Hindi natin alam, ano? Kung ano yung pinasusunod sa atin. Ano? Kaya napakahalaga na alamin yung ating pananampalataya. Ano? Patuloy tayong mag-aral. Ano? Kung yung sinasabi ni Father, okay ba na makinig ako sa ibang sekta? Ano? Ay, bago ka makinig sa ibang sekta, makinig ka muna, no? Sa atin. No? Kasi paano mo, kapag naunahan ka ng ibang pananampalataya, paano mo itidepensa yung sarili mo? No? Kinakailangan mo nang alamin muna natin kung ano yung atin. No? Pagnilayan natin, may mga kung tawagin natin, yung pwede nating pagnilayan, no? May mga radio station tayo na Catholic. No? Kahit na sa internet, no? May mga site tayo, no? Kung tawagin natin ay web page, no? O mga kung tawagin natin na talagang yun ay ang nilalaman na yun, turo ng ating pananampalataya. No? Hindi lamang chismis. No? Lalong-lalo na hindi lang yun yung pananampalataya ng iba nating mga kapatid na hindi Katoliko. No? So, pakinggan muna natin, yung ating mismo muna. No? Yun nawa yung ating pag-aaralan. At kung tusin, no, napakarami tayo na dapat na pag-aaralan, no? Tungkol sa ating pananampalataya. No? So, bahagi ho, no? Na kinakailangan natin tuunan ng pansin. No? Kasi baka tayo kuminsan, akala natin, alam na natin lahat. Ano? Ay napakarami pa kung tutubusin. Ano? Yung mga pamantayan na kinakailangan natin, katulad halimbawa ng katatapos lang yung Santo Niño, no? Piyesta ng Santo Niño. Sabi ko nga dapat yung mga Santo Niño inyo, wala yung barya. No? May mga Santo Niño tayo na nakalagay ito ni barya. Ano? Bakit? Bakit ayaw natin na yung mga Santo Niño may barya? May masama ba doon? Ginagawa nating anting-anting, ay hindi naman talisman yung ating Santo Niño. Anong mensahe? Pampaswerte. Hindi yung pampaswerte ang Santo Niño. No? Yung pagkilala kay Jesus si ay kung tawagan, hindi natin ginagamit pati yung sektang swerte. No? Pagpapala. No? Kasi pag sinabi mong swerte, anong ibig sabihin ng swerte? Nagkataon lang. Pwedeng hindi. Kaya ka lamang meron nun. Kasi bakit? May image ka noon. Kapag nawala yung image mo, wala na yung swerte. Kaya ayun tawag natin doon. Anting-anting, ginagawa nating anting-anting. Yung imahe ng Santo Niño. Ay hindi yung ganun yun. Yung imahe ng Santo Niño ay magpaalala sa atin ng karangalan ng ng pagiging katulad ng batang sa Jesus. Katulad halimbawa ng kababaan ng loob. Pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bahagi ho na kung saan ay makita ho natin, na sabi nga natin yung pagiging katulad ng kalooban ng bata, kasi yun yung isang simbolo ng pinaghaharian ng Diyos. So tunay tayo na makita natin na makatulad tayo ang batang Jesus para tayo ay pagharian ng Diyos. So, marami po akong tutusin, pero yun yung nawa yung makita ko natin. At kapag may nagtanong sa atin, sabi ko nga, hindi lamang yan yung nakagawian namin. Tama rin yun, nakagawian natin. Pero yung mas malalim na dahilan, dapat nababanggit din natin para na masabi natin na alam natin talaga yung ating pananampalataya. Naunawaan natin. Kasi mahirap yung sasabihin natin na nasunod tayo kay Jesus. Hindi natin alam kung bakit. Dapat alam natin kung bakit.
Ba't natin ginagawa yan? No? Ay, kasi bahagi ng ating pananampalataya at may paliwanag natin kung bakit bahagi yon ng ating pananampalataya. Ano? Ay, bagaman pwede natin sabihin na nakasanayan ko na. Tama naman, nakasanayan mo. No? Pero mababaw yun. No? Kinakailangan may paliwanag natin bakit natin nakasanayan. Ano? Kasi yun ang sinasabi ni Jesus. Yung aking ina at mga kapatid ay ang mga nakikinig at sumusunod sa akin. Ano? So kapag sinabi natin nakikinig, alam natin, hindi lang yung, sabi nga natin, ang pagkakaiba baga ng pagsunod at saka yung bulag na pagsunod. Nasunod ka nga, pero bulag. Bakit? Hindi mo may paliwanag eh. Ano? Dapat kapag tayo ay nasunod, alam natin kung bakit tayo nasunod. Ang tawag na natin din ay rin, pananampalataya, or ang tawagin natin ay rin, conviction. No? Katulad dito halimbawa, no? Dagdag rin ng kaalaman na makita natin sa unang pagbasa natin, yung ikalawang aklat ni Samuel, no? Na nakita natin na si dito, si David, no? Na dala-dala niya yung kaban ng tipan, yung tinatawag nating Ark of the Covenant, no? Na dinala niya saan? Sa Jerusalem. No? At bahagi rito na alin? Na siya ay naghandog. No? Naghandog kasi ililipat yung kaban ng tipan. Ano yung kalaman ng kaban ng tipan? No? Yung tinatawag nating Ark of the Covenant. Kasi yun ang nakalagay doon sa bahagi. Kaya ngayon ano nakalagay doon? Andun yung 10 utos ng Diyos na ibinigay ng Diyos kay Moises, no? Sa bundok. Bahagi yun na kung saan ay ipinag-uutos ng pumikapal. Ito yung mga utos ng Diyos. Ano pa yung naroon? Yung tungkod ni Aaron. Ano? Bahagi yun na kung saan ay makita natin kasi yun yung sabi nga natin si Aaron na yun, yun ang pinaka-leader na lahat ng mga pari. Ano? So, pero bago humakbang ay naghandog muna si David. No? Anong inihandog niya? No? Ay toro. No? At isinuot ni David ang isang linong epod at nagsasayaw sa harapan ng Panginoon. No? Kasi yun ang kinikilala no? Yung Ark of the Covenant o yung kaban ng tipan. No? Kung tawagin natin ay kaban ng tipan. Hindi yung kaban ng bayan Iba yung kaban ng bayan. Yung kaban ng bayan ay pera ng bayan yun. Pag sinabi ang kaban ng tipan, yun yung Ark of the Covenant. No? Na itinuturing sa lumang tipan na presensya ng Diyos. No? So, nagandog si David ang isang toro at nagsasayaw siya sa kagalakan. At bahagi rito na pagkilala ng na pagpapasalamat ni Haring David. Pero ito po lamang ilan sa mga bagay. Sana po maintindihan natin yung bahagi natin ngayon. No? Ano ngayon yung Ark of the Covenant natin? Kaban ng tipan, yung Blessed Sacrament. No? Yung banal na sakramento sa altar. No? Yun ang ating ngayong bagong Ark of the Covenant. Bakit? Naniniwala tayo na si Jesus ay naroon. No? Si Jesus ay naroon. Na nagnanais na makasama tayo. Makahalubilo tayo. Kaya din po, sana po sa darating na Biyernes, magkaroon tayo ng panahon, paanyaya na tayo ay makapagtanod. Ito po lamang ilan sa mga paanyaya. So ngayon tayo mamaya ay mag-bless din tayo ng bell. Para saan yung bell?
pagpapaalala ng alin, no? Kung tutuusin, na tinatawag tayo ng Diyos. No? Tinatawag tayo ng Diyos na alin, magdasal, no? Magpasalamat. Panahon na kung saan ay makita po natin, no? Tayo makalapit sa poong may kapal, kasi yun yung pagtawag natin ng banal na misa. Kamatong may obispo nagsabi sa akin na ngayong panahon na ito, kahit nawala yung bell, ang mahalaga lamang yung oras. No? Eh tayo, hindi tayo sanay ng ganun. No? So, mabuti sana kung mga natin kahit na nga sa seminaryo, meron kaming bell. No? Yun ang aming sign. No? Bagamat may schedule kami, no? No? Pag umaga, 5:30, gigising, may bell yan. No? 6 o'clock, morning prayer. 6:30, no? Ay misa, or maaring mas 30 minutes advance pa, depende sa schedule na inilagay, no? Na itinakda. No? So, pero yun naman, makita ko natin, no? Pagtawag ng Diyos. Kaya kapag narinig niyo yung bell, no? Ay tinatawag tayo. Tayo ay manalangin. Makatulong sa atin na magpaalala, tayo magdasal, no? Bilang isang komunidad. No? Kasi pwede naman kayo magdasal ng inyong sarili lang. No? Iba pa rin yung, sabi nga natin, yung pagdasal natin bilang isang komunidad. No? Yung magkakapatid, magkakamag-anak, mga isang grupo na nananalig sa harapan ng poong may kapal. At yun po yung idalangin natin. Pero yun yung hamon ni pinayo ng Panginoon. Ito ang aking ina at mga kapatid, ang nakikinig at tumutupad sa aking salita.